Kagaya nito, idagdag ko lang ito, ano? Si Rodante Marculita. Oh, ito po si Rodante Marculeta, mga bossing. Oh, ang susunod natin pag-uusapan, ayan, sabi ni Vice Ganda, tingnan mo yung muka ni Marculeta. Oh, yan lang sinabi ko, boss, ha? Baka mapikong ka, baka magalit ka, baka sabi mo, nuknukan ko ng kademonyohan. Sabi ko lang sa mga tao, tingnan ang muka ni Marculita. Oh, dahil to ano daw, sabi daw po ni Rodante Marculita, mga bossing, yung 2,000 pababa na kuryente hanggang ngayon hindi pa din ho napapag-usapan. Ba to, nabudol ba tayo nito o ano? Sabi nung eleksyon, 2,000 kuryente pababa. Pag ako nanalo, libre na. Anak ng tinapa. Ilang buwan nang nakaupo to? July, August, September. Oh, October naman niya yun. Oh, July, August, September. Oh, di ba? 3 buwan na. Nung huli niyang binanggit yung tungkol sa kuryente, mga kababayan, ano pa ho yun? Nung pagkakapanalo. Tapos ang sinabi yung VAT lang daw ang tatanggalin, value added tax. Pero yung libre kuryente hindi na nasabi. Oh, anyway, hindi yan yung mismong topic natin sa kanya. Senator Marcoleta files a sworn opposition against Secretary of Justice Remulla's ombudsman bid. No? The sworn opposition highlighted Secretary Remulla's A. Failure to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standard of probity based on his recent public pronouncement, affirmation of Senator Erwin Tulfo bending the law to constitutes a violation of the code professional responsibility and accountability. Nako, alam niyo kung bakit nagagaganyan si Meral Coleta? Kasi ho mga kababayan, kapag kasi tingin nyo kapag ka ang ombudsman na si Boying Remulla, tingin nyo ano mangyayari? Tingin nyo ano mangyayari? Baka yung impeachment pa ni Vice Presidente magtuloy-tuloy at kung ano-ano pa. Yan yung kinatatakot nila mga bossing. Yan yung kinatatakot nila Marcoleta. At hindi lang ho ito mga kababayan. Dakuin natin yung anak. O ito yung anak na naman. Yung anak naman, nasupalpal naman. Kasi doon sa Senado, Marcoleta Sr. Doon sa Kongreso, Marcoleta Jr. Pinagtatanggol kasi yung kanyang nanay. Wala namang kung kinalaman yung nanay ko dyan. Independent director lang yung nanay ko dyan. Yun yung sinasabi nung mga Meralcoleta, nung mga Marcoleta, no? Kaso ito pong ex-IBP chief, no? Sabi, rebats Paulo Marcoleta stresses key role of company's independent director. Mga kababayan. Kasi ang gusto nilang pamuka sa mamamayang Pilipino, wala naman flower-based lang yung asawa ko dyan Flower-based lang yung nanay ko dyan Wala. Ano lang yung nanay ko dyan? Walis ting-ting. Ganun lang. Na hindi ginagamit. Former Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa disputed Paulo Marcoleta's statement downplaying his mother Edna Marcoleta. Sabi nga doon sa ibang balita, meron daw merong share Di ba? Role as an independent director of an insurance firm linked to the Diskaya couple. Kahit ano pa. Alam nyo mga kababayan, kahit ano pa sabihin nyo dyan, kahit ano pa sabihin nila, kahit sabihin pa nilang walang kinikita yung nanay nila dyan, the moment na yun ang pinili o isinama ng mga Diskaya o kung sino mga Poncio Pilato para maging parte at magkaroon ng band ang Diskaya at yung asawa niyang si Marcoleta, meron pa din kaugnayan. May masasabi pa din ang mamamayang Pilipino na kaya inaano ni Marcoleta, kaya pinagtatanggol ni Marcoleta yung mga Diskaya. Sabi ni Esing Mariano, katrataduhan niyong mag-ama, BMW. Ano ba yung ibig sabihin ng BMW?
nakakalkal mga baho ninyo. Ano yung BMW? Alam ko sasakyang kotse yung BMW. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ninyo dyan sa BMW. Ma'am Betty Baniked, shout out po sa inyo. Oh, sabi ni Cayosa, company directors, independent or otherwise, hold a very high position and play a significant role. Oh, mataas daw yan. O pinakamataas o isa sa pinakamataas na position, no? And significant role is malaki ang inaano diyan. Ano tawag dito? In Tagalog, malaki yung nasasakupan etc. niyan. Edna Marcoleta served as an independent director and chairman of the audit committee at Stronghold Insurance Company. No? Stronghold provide bonds to a company of Sara Diskaya once one of the government contractor being investigated in the flood control controversy. Paulo Marcoleta said his mother as an independent director is not an employee of the company. Hindi naman daw, yan yung ginagampanan. Yun, sorry. Minsan nahihirapan ako doon sa Tagalog, isipin eh. Oh. He said, there is no direct connection between her and Stronghold transaction with the Diskayas, but in the recent radio interview, Cayosa said this was not true. Aray, butata na naman. Kasi pag director ka, oo nga naman. Alam nyo, tayo, simpleng-simple lang ho, mga kababayan. No? Buhok mo, wala. Buhok mo, wig. Buhok mo, wala. Yung pala yung BMW. Si Raulo kayo. Niloloko niyo yung mga Marcoleta. Eh di ba nga ho, kapag kayong nabanggit lang na, yan yung director ng ganito, ganyan. May nginig ka na eh, no? Ay naku, umayos tayo. Baka oy naku, yan pala yun. Naku, mataas ang posisyon yan, di ba? O ito sabi, kasi kapag director ka, ang taas ng iyong posisyon. So whether you are independent director or hindi, you hold a very high position. Sila ang nagkukumpas ng polisiya. O, at mga malalaking mga kontrata, sila ang nag-a-approve. Hindi niya pwedeng sabihin, wala lang ito. Saling pusa lang. Hindi naman siya nasusweldohan. Flower-based lang daw yung asawa ni Marcoleta. Eh, tingin ko kahit anong lusot nitong mga ito, hindi mailulusot iyan. No, ngayon no, kapag naalala natin yung sinasabi nitong si Ramon Tulfo na merong mambabatas na ng presyo sa mga Marcoleta ng 1 billion, baka isipin na mamamayang Pilipino na baka sila Marcoleta o baka si Rodante Marcoleta yon. Tapos nabagsak daw sa 120 million.